Hi everybody! Maayong buntag sa iduhuro. Kumusta po? Okay. To Brother Danny Baako, good morning. To Brother Orakoy Badi, hello po. Good morning po sa inyong lahat. Kumusta kayo dyan? Hopefully nga ang lahat ay nasa mabuting pangangatawan at kalagayan. Okay, so hi everybody, good morning sa iduhurot. And andito na naman ang inyong sister Mitos na napasok na naman sa live video ngayon dahil mayroon na naman akong mensahe na i-deliver po sa inyo at I wish nga mutambong ka mo karon sa atong live lecture presentation og inyo na merit, inyo na grado. Okay? So, hi to Sister Maura Robinicia. Hello, sister. Good morning. Kumusta naman kayong lahat? Ang inyong mga life, ang inyong mga pangangatawan, ang inyong mga sitwasyon, ang inyong mga financial, ang inyong mga sitwasyon. Hopefully, okay lang po kayong lahat. Ang inyong mga mind, heart, actions, at ang inyong mga araw-araw na buhay. Okay? So, good morning sa Ijo. Horot. Okay? So, our topic today is a very beautiful message once again. Kasi, marami na naman itong matamaan. Okay? So, pasensya na kung matamaan kayo, no? Pasensya na kung ma-eyeball kayo ni Divine Master. Oh, kay mamanggin niya ang message sa mga espirituhano, no? Message ng atong Lord Almighty. Hindi man siya magpasikot-sikot, hindi man siya mag-kusyon-kusyon kung masasaktan kayo, hindi. Ang iyaha nga ma-express niya ang kanyang naramdaman at ang mga nakikita niya dito sa material world ng mga kaugalian natin, mga nilika ay lumalabis na po at marami na pong mga kalukuhang ginagawa. Okay, so let's begin na kay para marami akong ma-deliver karon na oras. To Sister Maura, hello, good morning sister. To Brother Danny Baako and to Brother Orakoy Badi. Hello, thank you for joining my live video right now and I really appreciate. Okay, so hello po Divine Master Winnie Diray Cleo Senior, RPBME Supreme President and Founder. Hello po Divine, dito na naman ako ang imuhang MSD mag-deliver po ng mensahe dito sa Facebook sa Guidance Series Volume 4 and sa iyong mga kaubanan sa apat na sulok ng daigdig, Dr. YouTuber, Captain Capo Jury and General Adriano de la Concepcion. To our beloved Master Winburay Clay Jr., RPBME Supreme President, at sa iyong mga kaubanan sa New World Spiritual Division, to the President, Sir Hero Yenwi Bacolod de Cleo, and to all the Cleo, and to all the BBME members around the world, sa inyo po lahat, maradyaw na buntag sa Ijo Horot. Okay? And it's so good to see you all. So, mga ilang araw hindi po ako nag-live video kasi medyo gipamaulan jud ko. Grabe gyud ang pamaol, di gid na ko. Hindi ko naunawaan ang aking katawan ba. Grabe na akong pamaol. So, after the meeting, so nagpahinga muna ako more. Ngayon kay nagkaroon man ako ng energy. So, yan. I'll give thanks to the Lord Almighty na binigyan ako ngayon ng lakas. So, ngayon, magserbisyo na naman ako as a missionary works. Okay? To Sister Rose R. Delormente, good morning. Kasagaran review na lang. Okay po. To Sister Bergie Ryan. Hello, Sister Bergie. Ikaw ba yung queen ng MSD last sa Oh, hello, Sister. Nice meeting you. To Sister Maura Ravenicia. Thanks ka nakita. Kanawin kita.
Salamat sa iyo. Alam kong nag-antay na kayo. To Sister Anisita Piguro, hello. To Sister TC Navia, hello, good morning, T. Okay? So good to see you all. Salamat sa ilang divine, sa ilang master, sa ilang espirituhan. Binigyan na naman ako ng lakas na makadeliver ngayon. Okay, the time here is 4 o'clock. So, anuhin natin ang message ngayon na before 6 o'clock time here ay matapos ko na ang pag-deliver nito. Okay. Message. I wish that this handy pamphlet can enlighten your question regarding our association, the PBMA Incorporated. We in San Jose, the main office, expect that your worries and problems will at least be given priority through this simple but concise series of questions and answers regarding our field. My hopes for betterment of our organization depend upon yourself on how you will understand this series. We hope for your quick response. Yours truly, Master Rubin Buray Cleo Jr., RPBB Supreme President. Okay? So, good morning po sa inyong lahat. This message is from the Guidance Series Volume 4, Part 131, page 125. Okay? Did God whisper money regarding His service during His mission on earth? Ano ang kaibahan nitong ating samahang PBMA? So, yung nag-mission si Jesus Christ noon unang panahon, nag-whisper ba siya sa mga tao na, "Huy, bayaran mo ang akong serbisyo. Huy, ginamot man kita, bayaran mo. Huy, tinulungan man kita, bayaran mo. Huy, nakarindir man ako ng service sa iyo, bayaran mo." Nag-whisper ba si Jesus Christ sa inyo noong unang panahon? Naginamot kayo dahil isa kayong mga bulag noong unang panahon. Mga paralitiko ka mo noong unang panahon. May mga karamdaman kayo. Narinig ba ninyo si Jesus Christ na nag-demand ng pira sa kanyang serbisyo? Wala. Dahil ang pagserbisyo ng ating Panginoon, kindness, benevolent, charity, at ito'y mga missionary works na walang mga money involved. Pero ngayon, marami na sa inyo. Magserbisyo nga kayo ng mga missionary works ninyo. Magpabayad, magpasweldo, magpagamot, sweldo, magpasweldo. Ang Panginoon is a very good role model, is a perfect model sa pagtrabaho ng missionary works. Nawa siya magdemand-demand ng kwarta. Pero karon, PBMA members, magdemand ng kwarta. Mga simbahan, magdemand ng kwarta. Mga any kind of group, demand ng kwarta. Sabihin agad nga, gamutin ka namin pero bayad muna. Gamutin ka namin pero parehistro ka muna dito sa aming grupo. Yun ang mga estilo ngayon sa mga tao. So where is the footstep of our Lord Jesus Christ? Nga, yung magserbisyo tayo nga mga voluntary services that there is no money involved. Marami ngayon mag-preaching dito sa social media. Nangwarta kang mita. Gimonetize ang ilang mga preaching, ilang mga gospel of God. Marami ngayon sabihin na mo join ka dito sa among grupo, pero magpatambal man ka kaha, pero parehistro anay. Ana man na ang mga style karon, mga Diyos nun pa ba na mga estilo? Mga Diyos nun pa ba na mga footstep? Kaya sabi ni Divine Master, ano ang kaibahan nitong ating samahan? Whatever services rendered to His people, He did not talk about money before. Nagsabi ba si Jesus na magbayad tayo sa ating pagserbisyo? Pero sa ibang samahan, sabihin nilang kailangan
espesyal ang inyong bayad dahil bibigyan ka ng espesyal na misa. Hindi nagsabi ang Panginoon ng ganon. In fact, not even stated in the Bible. So, sabi ni Divine, nung nag-mission ng Panginoon sa iyang serbisyo, nag-talk ba siya palagi ng pera? Pira? Kayo ngayon, puro kayo pira. Magpahina, magpabayad. Magpanday diha sa kang Master Junior, pabayad na no. Wala na ikaroon serbisyo ng mga frail voluntary services. Wala na yun. Oo, noong unang panahon, maglukdo-lukdo kita ng mga simento, balas, lupa, bato. Wala ta magpabayad noong unang panahon sa PBMA. Pero karon, everything is money, money, money involved. And what happened now with called benevolent? Bakit lahat pabayaran ngayon sa PBMA? Bakit nagpabayad kayo ngayon? Oh, mag-grinder kayo ng inyong mga missionary works, magpabayad. Tapos, manguha mo og mga tao, magpabayad sa mga form, magpabayad kay ni join sa inyong mga grupo. What kind of group is that? Ha? Kung titingnan ninyo, si Jesus Christ nag-missionary works siya noon. Nanggamot, nag-preaching, wala nagpabayad, wala mag-demand ng kwarta. Pero what happened now in our association? Kung walay kwarta, dili makausad ang proyekto ng PBMA kay puro na lang pabayad. Nawala na ang benevolent, no? Kung tutusin, tayo man ang may utang sa PBMA. Tayo man ay may utang na loob sa Diyos. Yung pagbigay natin ng ating buhay, hininga, grasya, protection, bendisyon, pagkain, yun man ang ating mga utang na loob sa Panginoon araw-araw. Utang na loob ninyo, nakapasok kayo sa PBMA, nakilala ninyo ang PBMA, nagkaroon kayo ng doktrina sa ulo, at binigyan kayo ng mga teaching para sa inyong mga kaligtasan. Bakit kayo magpabayad ngayon? Hindi ba na ninyo naisip na inyo na malaking utang na loob? Sa mga simbahan, kung naay minatay, magpabayad kayo ng misa. Kung naay mga baptismal, magpabayad kayo. Tama ba na ng mga services? Pang-Diyos nun ba na ng mga servisyo? Kung naay kasal, magpabayad. Kung naay minatay, ilubong, magpabayad. Bayran ang inyong serbisyo nga mag-preaching kayo, mag-misa-misa kayo, magwali-wali kayo, magpabayad kayo. Na kung titingnan ninyo ang atong amahan, wala man na magpabayad noong unang panahon. Nisunod ba kayo sa footstep ni Jesus Christ? Wala. Marami kayong mga salpak na mga trabaho. Kanang magtulong kayo sa mga tao. You're expecting for return? Mag-render kayo ng mga services? Mag-conduct kayo ng mga diha sa simbahan? Puro kayo pabayad? Masimbahan man, religious people man, or mga group people, puro kayo pabayad. Money, money, money. What happened now? Hindi na ninyo ginaisip ang Panginoon. Na wala man gani siya magpabayad sa iyahang mga pagserbisyo nga naglikha siya sa atin. Kaya ito ang sabi ni Divine Master. Pero sa ibang samahan, sabihin nilang kailangan espesyal ang inyong bayad. Oo, bayad mo na. Gagamutin ka pero bayad mo na.
kaslun ka, bayad mo na. Special man ni na misa kay I render my time for you, for your wedding only. Because I have things to do. I'm very busy, but this is special. Nga na, gina-charge mo mga mahal na charges sa ilahang oras sa pagserbisyo sa inyo. Na kung tutuusin, sila man ang mga representative ng Panginoon. Sila man dapat sana ang magbigay ng mga free services to humanity without money involved. Pero ngayon, mga tao, mga mukhang pira na. Lahat money. Maraming mga religious people ngayon, gamitin ang mukha ni Jesus Christ, gamitin ang cross na image, para lang sila makakuha ng pira, para sila makapanglingla sa mga tao, para sila makapangluko sa mga tao. Ganon din kayo mga PBME members nga ni-separate na sa ibang grupo. Gamitin ninyo ang picture ni Divine, gamitin ninyo ang picture ni Master Junior, gamitin ninyo ang logo ng PBME para makapira, patuloy sa panghingi, patuloy sa pangkulik ng pira. Yun ba ang inyong mga tunay na mga missionary services? Remember, nakita iyan ni Divine Master na sabi niya, kayo, hindi nagsabi ang Panginoon na ganun, magbabayad kayo. Titingnan ninyo sa Biblia, hindi man doon mahanap na magbabayad kayo ng inyong mga serbisyo. Hindi man doon naka-state na nagbabayad si Jesus Christ. Wala doon, hindi ninyo mahanap. Hindi rin niya sinabi na magbabayad kayo sa inyong mga missionary works. Wala. Na ang misa babayaran ng pera. So, nang nakita at nasaksihan ko ito, ginawa ko agad itong ating samahan na tinatawag na non-sectarian para maintindihan sa lahat at para malaman sa lahat at makapasok ang lahat ng mga taong naniwala sa Panginoon na galing sa iba't ibang uri ng relihiyon na gustong pumasok nito, upang sila'y magtapat at maturuan kung ano talaga ang sikreto na pinasunod ng Diyos sa atin. So, we are very lucky. We, the Filipino people, are very lucky dahil hindi tayo pinabayaan sa ating pamahalaan at sa ating Panginoon. So, sabi ni Divine, tingnan mo yung mga misa-misa, di ba may bayad? Kaya nang nasaksihan daw ito ni Divine Master, sabi niya, hindi ito pwede nga magpatuloy ng mga gawaing mga hindi mabuti. Dahil hindi yan ang mga kautusan ng Diyos. So kaya agad si Divine nagbuo ng grupo na itong ating Philippine Benevolent Missionaries Association na tinatawag na non-sectarian. No seek all the mention of this organization. Meaning, kung ano man ang inyong mga relihiyon, ano man ang inyong mga paniniwala, you are welcome to join the PBME Incorporated. Kaya nga, incorporated tayo because it's universal. Lahat welcome. Kung Sabadista ka, Iglesia, Katoliko, Mormons, Jewish, or African Methodist, kung ano ang mga ninyo, mga relihiyon sa PBME, welcome kayo. Dahil ang PBME ay hindi relihiyon. We are non-sectarian. So, yun ang inyong isipon. Marami sa inyo ang nag-isip na ang PBME ay relihiyon o religion. No. Hindi tayo religion, everybody. We are a non-sectarian. We are benevolent. We are charity organization. So, lahat tayo nag-embrace, nag-welcome ng nagkaiba't ibang lahi na mga tao dito sa mundo na gusto mo join sa ating association. They are welcome. Kung ano ang ilang relihiyon, they are welcome to join us. Walay discrimination because ang goal and objective ng ating association is world brotherhood. Okay?
So, sabi ni Divine, sus, bilis ako nagbuo ng ating association. Na itong ating association ay magpapakita na ito ang mga footstep ng ating Panginoon na hindi magpabayad ng mga pira-pira. Ang mga misyonarya nga nag-render sa kanilang mga missionary services ay hindi magpabayad ng mga pira-pira or manghingi ng pira or mag-demand ng pira. Okay? Kaipakita daw yan sa association na ito na ang mga pagtutulungan, pag-unawaan, at ang mga trabahong mga maka-Diyos, mga yapak ng Diyos, iyon ang sinusunod. Kaya nakikita man ni Divine na maraming mga kalukuhan dito sa mundo, yun, nabuo ang ating association. Okay? So sabi niya, para maintindihan lahat, makaintindi kayo kung ano ang tunay na yapak ng Panginoong Hesukristo. Dito kayo, gina-welcome kayo sa PBME. So, sabi ni Divine, kung ano yung mga paniniwala ninyo ng mga religion, just stay there. Kung masaya kayo, okay. As PBME is just an organization. Okay? Hindi tayo religion. So, sabihin ninyo na kung masaya pa rin kayo magsimba-simba, it's fine. It's fine. Pero isipin ninyo, kung ano ang hinahanap ninyo sa simbahan ay nandito na lahat sa PBME Incorporated. Nandito na lahat ang mga pagtuturo. Kaya sabi ni Divine, walang nagkulang. Kung nakulangan kayo sa PBME at nagpuntahan pa kayo ng ibang mga religious people, religious mga churches, sabi ni Divine, nakapasok na kayo sa PBME, that means nakulangan kayo. Imo na panagutan. Pero, kung ikaw ay walang kaalam-alam sa PBME and then religious people ka and then natagpuan mo ang PBME and then masaya ka, that's wonderful. You're welcome. Pero is a big question na ikay PBME na tapos nag-convert ka into different religion, yun na ang nakakapag-question sa isipan ng ating mga espirituhanon nga wala gyud ani nakaunawa, wala gyud ani nakasabot sa mga pagtuturo sa PBME kay na empty man ang kasing-kasing. Hindi man nakaunawa sa mga pagtuturo. Hanap sila doon ng mga pagtuturo. Hanap sila ng Ginoo. Itong mga miyembro sa PBME na nagpuntahan ng mga ibang mga grupo, hanap sila ng mga divine o master, nakulangan sila sa pagtuturo sa PBME. So the same pattern, ma-religious people man or ma-PBME members, parihara, mayroong mga membrong nakulangan sa mga pagtuturo, wala na lipay, wala na satisfied sa mga pagtuturo ng PBME. Naunawaan? Kaya sabi ni Divine, everyone is welcome. Kung willing sila maka-learn sa PBME, you are welcome dito sa ating association. Para kayo magtapat, maka-share kayo sa inyong mga naramdaman, sa inyong mga kaisipan, sa inyong mga problema, sa inyong mga vision, sa inyong mga pangarap sa buhay. Nandito kayo, nagapasok kayo sa PBME. And then, turuan din kayo. Sabi ni Divine na maturuan kayo kung ano ang sikreto. Na gustong ipasunod ng ating Panginoong Diyos Hesukristo sa atin. Sa PBME, dito sa ating association. Huwag ninyong tingnan kung sino ang namahala ng PBME, no? Kasi kaya sila ay hindi nagtuturo sa mga yapak ng Panginoon. Ang inyong tingnan ang mga mensahe sa PBME. At ang doktrina sa PBME dahil iyon ang inyong mga kaligtasan. Iyan ang sikreto na nagtuturo ng kaligtasan ang ating Divine Master, Master Junior at mga espirituhanon. Kaya sabi ni Divine na nandito man kayo, no? Ginashare namin ang mga sikreto, material, and spiritual sa ating association. Iba't ibang mga kayo, lahi, iba't iba kayong mga religion, but we are here together. Okay, i-share namin ito. Kaya, you are very lucky. We, the Filipino people, are very lucky
Swerte kayo na nakilala ninyo ang PBME, nakapasok kayo sa PBME, natutunan ninyo ang mga sikreto, natutunan ninyo ang doktrina at ang mga pagtuturo sa inyong mga kaligtasan, nalalaman ninyo iyan. So you are very lucky Pilipino. Kaya sinabi ni Divine, di ba? Hindi kayo pinabayaan ng Diyos. Sinabi ng Diyos, if you are a true Filipino, you have to follow the law of God and the law of government and the law of PBMA. Yun ang sabi ni Divine Master. So, maswerte kayo sa PBMA. Tinuruan kayo pagrespeto sa atong Diyos, sa 10 utos, sa iyang mga yapak, pagrespeto sa iyang mga teaching, and then respeto kayo sa batas ng gobyerno. Huwag kayong magwilga-wilga, huwag kayong magasundot-sundot, huwag kayong magbagulbol, agreklamo-reklamo, huwag kayong magnegativite. Dahil sa PBME, tinuruan kayo ng mga mabuting kaugalian. And then, tinuruan kayo na ang inyong mga pagiging sincere and honest sa association. Tinuro yan sa inyo. Walang ibang mga association or ibang mga religious people na magturo yan sa inyo. Wala. Only PBME lamang. Okay? Bakit nagpatuloy pa rin ang ating mission kahit sa pinakapanganib na mga lugar? Sa anong dahilan? Totoo ba na ang ibang uri ng samahan hindi nakasunod sa suguan ng Panginoon? Okay. Kayo, mga membro sa PBMA, patuloy kayong nagmimisyon kahit ang mga lugar na inyong napuntahan na ay gira-gira, na ay mga kidnap o ransom. Punta kayo doon, mayroong mga tao doon na mangkukulam, na ay doon mga hiluan, na yung mga wakwak doon, pero dahil ito'y panganib, dahil tinuruan man kayo nga na manalig sa Diyos, sige, nagpunta kayo doon, no? Kahit ito'y delikado na mga lugar. So, sabi ni Divine Master na, kung ikumpara natin sa ibang mga grupo-grupo, nakasunod ba sila sa sugo ng Panginoon? Ito ang dahilan, mga kapatid ko, na nagmatapang ako sa pagturo doon sa mga tauhan, kahit doon sa mga lugar na tinatawag na critical area. Doon sa mapanganib na lugar, nagpatuloy ang ating mission upang ipaalam sa mga tao doon at sila'y maturuan sa mga mabuting bagay. Yes, si Divine Master, nagpunta, kahit saan siya nagapunta, kahit mga delikado ang mga lugar. The same din sa inyo, may mga misyonaryo, misyonarya na nagpunta sa mga lugar na mga critical, mga liblib na karadyaw. But because you follow the footsteps of Divine Master, nandoon kayo. Hindi ninyo kinatakutan kung anong mangyari sa inyong mga buhay. Ang inisip ninyo na makarender kayo ng mga missionary services sa ating Panginoon o sa ating association. So, sabi ni Divine na, kahit delikado yun yung lugar, nandun kami. Nag-mission, nagbahagi ng mga mensahe, nagtuturo, nag-enlighten sa mga tao, nagpaunawa jud kami kung ano ang mga pagtuturo ng Panginoon at ang pagtuturo dito sa ating association. So, even if it is danger, even it's so critical, but because it's a mission of God na magpunta-punta kayo doon. So, maswerte na ngayon dahil we are now in the social media. Hindi na kailangan nga mulabas pa ako na magpunta doon sa mga delikadong lugar. Nandito na lang ako sa social media. Magsalita sa inyo. Wi-Fi na lang ang inyong mga kailangan. But do not worry. The Philippines will have a Wi-Fi worldwide. So soon, sooner or later, you just have to have patience. Time will come. All the Filipino can access the Wi-Fi and then the internet, and all of you can hear the message of our Divine Master and Master Junior and SD. So just patience, okay? But don't forget na ang mga mensahe ay nandito na sa social media. So, halungkat talaga kayo
hanggang may buhay pa kayo dito sa mundo. Okay. So, sabi ni Divine, pagdating sa pangako ng ating Panginoon na siya ay babalik at makasama sa atin dito sa mundo, maligaya ang ating Panginoon kung marunong tayong nagmahal sa Kanya at sumunod sa Kanyang mga utos na Kanyang iniwan dito sa mundo. Of course, sino bang hindi matuwa ng ating Ama? Makita niya nga, wow, meron palang nakaunawa sa Kanyang turo. Wow, meron palang nag-honor, nag-acknowledge sa Kanyang turo doon sa material world. Of course, sino bang ama na hindi matuwa na makita tayong mga anak na sumusunod pa rin sa kanyang mga sugo o mga kagustuhan? Diba? Tayong mga parents ngayon sa material world, yung mga anak natin, diba? Pag magtigas-tigas ng ulo, maka-high blood. Pag hindi makinig, sus! Karang, mura matanggal ang atong espiritu gyud na di sila makinig. That's how our Lord Almighty feels. Ganon din ang atong Divine Master. It's like a frustration na makita tayo dito sa material world na wow, so man ang mga tao wala man nakaunawa. Uy, nangwarta raman ng mga membro sa PBME. Uy, nangilad, nang loko. Uy, ang mga religious people, ay sus, puro kwarta. Sino bang hindi madismaya yan? Oh, madismaya dyan ang atong ama. Madismaya nga tayong mga parents nga ating mga anak mo sungag. Parihara, the same feelings. Kaya dito sa ating association, tinuruan tayo to give and take process. Magbigayan tayo. Binigyan tayo ng Panginoon ng buhay, ibigay din natin ang pagsunod sa Kanyang mga pagtuturo. Ibigay din natin ang ating pagmamahal sa Kanya. That is called give and take process. Magbigayan. Okay? Sabi niya, sinabi ko sa inyo ang aking karanasan kahit doon sa mga nagkaiba't ibang mga relihiyon at iba't ibang uri ng samahan, hindi sila nakasunod sa aking mga utos. It's true. Kung ibase daw natin ang mga karanasan ng ating Divine Master, nakaranas siya doon sa mga relihiyon area, mga group of religion people. Pira naman jud. Pira. So, tingnan ninyo, maraming mga malaking tao sa mga religious people na wow, mga luxury, big cars, mga BMW, mga jet ski, mga helicopter, mayroon silang mga mansion, marami sila yun. Tapos, ang kanilang mga ginagamit sa social media, preaching the word of God. But behind the curtain, isus, mga sindikato di ito. Puro kwarta-kwarta, mga drug addict pala to, mga drug dealer pala to. So, ginamit lang ang mukha ni Jesus Christ, ginamit lang ang pangalan ni Jesus Christ as kurtina. Pantakip sa kanilang mga kadimunyuhang gawa. Marami ngayon mga religious people, mga demonyo kayo ang mga ginagawa. Oh, tingnan mo sa harap, it looks very holy. Pag talikod pala, mga demonyo. Kasi tingnan mo, mayroong mga huli-huli na mga tao na mga drug dealer, mga kurap, mga kawatan. Oh. Tapos wala pa magsunod sa gusto ng Diyos. Sabi ng Diyos, magservisyo kayo, ayaw mo pagpabayad sa mga tao. Oh, ganun din sa PBME. Sinabihan kayo ni Divine, missioner, ayaw mo pagpabayad sa inyong mga missionary services. No money involved. No demanding. No forcing around. Kung walay kwarta, way kwarta. Render services for free. Because we are benevolent. Oh. So, marami sa atin, even the religious people or PBME members, wala nakasunod sa utos ng Panginoon. Lalo na kung pira-pira na. Kaya nga, ito ang dahilan, maraming nagbuo ng grupo dahil nakikita nila na ginaapaw, ginapiko, ginapala ang mga kwarta. More members, more money income. More people to give. Oo. Kaya maraming nagbuo ng grupo ngayon.
Dahil nasarapan. Na tanggap lamang ng pira. Ang sarap kaya mayroong mga tao magbigay sa inyo tag 1,000, 2,000, 3,000, ibigay lang sa iyong kamay. Dahil naniwala sila na ikaw si Divine Master, si Master o mga espirituhanon. Nasarapan man yan, kaya nagbuo na sila ng mga grupo. Because money is very, very good. More members, more money income. Of course, kailangan nilang pira. Kailangan nila magbayad wifi, electric, cars, kain bigas, bili ng ulam araw-araw, magpa-eskwela pa sa mga bata. Kayo, nagpatanga-tanga kayo. Sabi nga ni Divine Master, kay nandoon na sa PBME, ito malikod pa kayo. Kay mag-iba kayo ng ibang grupo. Ngayon, marami kayong mga obligasyon. Marami kayong mga kuta-kuta. Marami kayong mga pira na kailangan ninyo ihod-hod sa inyong mga panibagong mga ministro o mga grupo-grupo. 1965 pa ang PBME. Hanggang ngayon, 60 na tayo. Kung inyo na titingnan, from the very beginning, 1965 and until now, ilang pira na ang nahod-hod ninyo sa PBME? Tapos talikuran ninyo, kung pira ato pag-usapan, di ba marami na kayong pira na hod-hod. How about yung mga missionary services? Mga pagtitiis ninyo, pagsakripisyo ninyo sa PBME na narinder ninyo. Tapos sa isang idlap, inyo talikuran, punta na naman kayo sa mga panibagong grupo na magsimula na naman kayo maghudhod ng inyong kwarta, maghudhod ng inyong mga serbisyo at mga pagtitiis. Gusto ninyo pabalik-balik sa number 1? Sa very beginning, gusto ninyo yan? Kaya ang PBME 1965, 60 years na ngayon, yung mga serbisyo ninyo, mga voluntary services ninyo, mga pira na naiambag ninyo sa PBME, nag-senior na ang PBME, baka in the future, maano na ninyo na mga benefits? Baka matanggap na ninyo ng mga gantimpala? Paano? Sinong bibigyan ngayon ng gantimpala? Nga, pag 60 na ang PBME, nangawala naman kayo. Nandoon na kayo sa ibang mga grupo-grupo. Hindi ninyo iniisip, ang ibang grupo, ibang logo. Ang ibang grupo, dinagdagan ang logo ng PBMA. Ginamit lang ang PBMA, pero tingnan ninyo ang kanilang mga disenyo sa kanilang logo. Ginadagdagan. So, asa ang original ana? Ito, ato asosasyon. Ang ibang grupo, gidagdagan ang inyong mga rosaryo, pangrelihiyon. Hindi ninyo yan na-comprehend? Hindi ninyo yan na hinuktukan? So, steady kayo sa foundation ng PBMA. Kasi maraming mga panglinglang ngayon. Because of money. Money! Okay? Kaya, sinabi ko sa mga karanasan na nag-iba't ibang mga relihiyon, ibang uri ng samahan. Hindi sila nakasunod. Religion, hindi nakasunod. The PBMA members, hindi nakasunod ng mga utos ng Panginoon. About kung money na kay mayroon mga membro masatanasan. Maraming mga missionary, mga scammer. Alam ko yun. Mga scammer sa mga kapwa membro nga magsabi magnegosyo-negosyo. Tapos mamaya lukuhon lang nila ang membro. Tapos mayroon ding iba sabihin, sister, paristo ka dito sa aming grupo kay ibigay ng among ministro ang World Bank. Sus, mamaya nangawala na. Di na mahagilap sa Facebook. Nasaan na yung nanghila sa inyo? Ang account deactivate na, shutdown na. Pero nasaan yung mga pira ninyo na ibigay? See? Magantay kayo. Hold on tight kayo sa PBME. May mga grasya kayo. May mga gantimpala kayo. May mga future kayo. Huwag kayong palinlang itong mga nasa tagiliran. Kay marami na sila mga babayaran ng mga bills. Kaya nagpatuturo na sila. Nandun daw si Divine, si Master, ang SD. Nagpatuturo na sila. Pero actually, money na. Lang kailangan nila sa inyo.
Nakaunawa? Oh, okay. Kaya ito, ate samahan, hindi lang ipagmalaki ko ito dahil tanging kaibahan ito. Sabi ni Divine, I am very proud to tell the truth that the PBM is different from the religious people. Religious transition or transaction. Yung mga transactionist nila, puro kwarta-kwarta. Dito sa PBM, iba talaga. Everything is pre-voluntary services. Hopefully, nga mabalik muli ang benevolent bayanihan sa PBMA. Kasi puro na ngayon, pabayad ng pira. Estro, bagay mo, ingon naman sila na, kasi kailangan mabuna mo ng mukaon, sister, mo nang magpabayad na lang jud mi. Oh, mao ba? Oh. Pwede man na gihapon, pero as long as you can render services to the PBMA for free services, do it! Give your time! Hindi na kailangan mong demand mo kwarta. Oo. Kay kung dili mo mga tunay na mga PBMA, mang demand dyan mo kwarta. Okay? Okay. So, si Divine proud sa ating association na kakaiba. Pero, kung titingnan ninyo ngayon, makadismaya. Kay puro na ito mga mukha pira. Okay? Ato mga membro, hindi na mo atin ng mga conference. Hindi na mo atin ng mga meeting. Kaya puro na lang mga negosyo ang inatupag. Pira-pira na lang. Sa isang buwan, isang bisis na ng meeting. Tapos hindi makapunta doon sa meeting sa Master Junior Mansion. Hindi makapunta. Kaya puro na lang mga negosyo. Pag-atin po mo, oy. Ano? Kaya sino bang mag-represent ng PBMA? Kung puro tayo mga tamad. Sino mag-represent ng ating association for this generation na makikita sa sunod na mga henerasyon na mayroong palang tao, mga membro nagpatuloy na nag-igod-igod, nagpatuloy na nagkaraw-karaw sa PBMA. Kung puro tayo mga reason out na busy, negosyo, wala time. Oh, kung yun ang inyong mga reason out, sino man ang ma-record ng mga espirituhanon monthly? Sa isang buwan, isang bisis lang na. Oh. Sino ang record ng mga espirituhanon na may nag-represent? Ani na mga panahon? Wala. Kaya puro tanin yung mga tamad. And all our mind is money, money, money. Okay? Okay. Sabi ni Divine, life is short. And you don't know your moment today, tomorrow, or next day. So you have to think your future in the spiritual side. Okay. Bakit? May kaibahan itong ating samahan, PBMA. Doon sa ibang uri ng samahan, totoo ba na hindi aalis sa iyo ang Panginoon kahit saang sulok kayo magpunta kung tayo'y talagang sumunod kayo sa mabuting gawa? So, may kaibahan talaga ang ating association, everybody. Okay? Iba talaga. Kayong ibang mga grupo diha. Patutuuran na sila ng makagamot. Pero sarili nga nila mga ministro, hindi nga marunong gumamot sa ilang mga sarili. I do have an experience. Mayroong mga ministro diha nag-i-approach ko. Buhay pa yung si Master Junior. Nagkaroon ako ng sakit sa suso. Na-approach ako ng isang ministro, sabi ko, tulungan niyo po ako kasi meron po ako sakit sa didi. Anong sabi niya? Sorry, Tik, ay hindi kita magamot. Hindi nga ako makagamot sa sarili ko. See? Tapos ngayon, inyo na ginasundan na yun man ang sinabi niya sa akin. Nang nag-approach ako kang Master Junior, finally, Master, mayroon akong sakit, mayroon akong problema sa aking suso. Noon yan, 2017. Anong sabi ni Master? Okay, isulat mo itong DW, ito ang gawin mo, magdasal ka, ihip mo, inom mo. See? Si Master Junior, automatic, binigyan ako ng divine words. So, gikumpara ko tong ministro na gi-approach ko, sabi nga niya, sorry ti, hindi nga ako makagamot sarili ko. Pero si Master Junior, agad niya ako binigyan ng instruction. So, sino ba ang tunay na Ginoo ng PBMA? Ang inyong gilait, ang inyong gitaksilan, ang inyong giiwanan. Yun ang totoo.
So, doon ako nakakumpara na, okay, so, mga panglinglang lang pala itong mga ibang-ibang mga grupo-grupo. Okay? So, sabi ni Divine Master na iba dyan talaga ang ating association, no? And then, ito'y nagpapakita na kayo mga membro sa PBMA, kahit sumsulok kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, abroad. Basta kayo'y magpakabait. Hindi kayo pabayaan ng Panginoon. Hindi kayo iwanan ng ating Panginoon. Sabi ni Divine, kahit saan sulok kayo ng mundo, kailangan talaga, una, tinanggap natin ang disiplina. Pangalawa, tinanggap natin ang pagmamahalan sa isa't isa. Pangatlo, tinanggap natin ang lahat na itinuturo sa ating Panginoon. Kaya nangahulugan ito na iba talaga ang ating samahan at iba ang pagtuturo sa atin. Kaya kung ganito mga kapatid ko, if they accept the teaching of the organization of PBMA, then they can accept it fully from their heart. I believe that God will remain for you forever. See? Sabi ni Divine, kaysa agsulo kayo na mundo, ang Diyos ay nasa inyo. Basta magpakabait kayo. Una, tinanggap mo ang disiplina. Nandyan ka sa Mindanao. Tinanggap mo ang disiplina na pagtuturo sa PBMA. So that's represent that God is with you. Nandyan ka sa Mindanao, Visayas, nag-location. Dahil tinanggap mo ang disiplina sa pagtuturo sa PBMA, that's represent na God is with you. Dito ka sa Luzon, andito ako sa abroad. Dahil tinanggap ko ang disiplina, so that represent na nandyan palagi ang ating Panginoong Diyos Hesus Kristo. And then, tinanggap natin ang pagmamahalan sa isa't isa. Yes, even though that we are very far from each other, you are in Mindanao, Visayas, Luzon, and I'm here in abroad. But because we accept the teaching of PBMA to love one another, here we are. Nandito tayo. We are together. Dahil tinanggap ninyo ang pagmamahalan, andito kayo, nakinig sa mga mensahe. Tinanggap ninyo ang mga mensahe na narinig ninyo ngayon because that represent na nagmamahalan ta ninyo. Dahil kung ngayon nakinig kayo sa akin, tapos sabihin lang niya, sumitos na, that means na hindi mo inaccept ang teaching ni Divine Master na nandito sa libro. So, hindi mo ako mahal. Hindi mo rin ako mahal. Yun man ang totoo. Ayaw ninyo makinig kay simitos ra ako. Hindi, that represent na hindi ninyo ako mahal. Hindi ninyo tinanggap ang sinasabi ni Divine, magmahalan kayo sa isa't isa. Okay? Nagrespeto kayo. Diyan sa ilalim ng chapter. Magmahalan kayo. Huwag kayong lagi away na away. Huwag kayong magkumpetensya, mga jealous, mga tampururot, mga inggit-inggit. Iwasan na ninyo iyan kaya hindi yan mga footstep ng Panginoon. Okay? Kailangan sa ilalim ng chapter, Luzon, Visayas, Mindanao. You need discipline. You need to accept the teaching of PBMA to love one another and to accept the teaching. Okay? Iwasan na ninyo yung mga competition, mga maritis, mga chismis, mga sira dito, sira doon. Stop na yan, okay? Kasi hindi kayo matawag ng mga tunay, ng mga membro sa PBMA kung yon ang inyong mga kaugalian. Nakaunawa? Okay. Sabi ni Divine, then they can accept it fully from their heart. Kasi kayo, talagang dito sa puso, tanggapin ninyo fully. And then tinanggap daw natin ang mga pagtuturo ng Panginoon na nangahulugan talaga nandito sa atin ang Panginoon. Kayong 10 utos. Di ba marami sa atin na hindi nakasunod? Kahit nga mga
mga preacher, mga pare-pare, mga ano diha. Sus, maraming hindi nakasunod sa 10 utos ng Panginoon, guys. Iya mga politika, mostly of the politic people, wala na nakasunod ng 10 commandments. Ay, sabi ni Divine, huwag kayong magnakaw. Nakalabag sila, nagnakaw. Hindi nila nasunod yan. Okay? So, mga religious people or PBMA members or other group, hindi yan nakasunod na sa pugutos kaya mga ginagawa nila mga pagnanakaw, mga kurap-kurap at mga panglingla sa mga tao because money is what they need. Okay? So, sabi ni Divine na kung talagang ma-accept mo ang mga pagtuturo sa PBME wholeheartedly, naniwala daw si Divine na ang Panginoon ay manatili sa iyo forever. See? Hindi talaga kayo iwanan ng Panginoon. Sabihin ninyo, uy, iniwanan na ako ng Panginoon, hindi naman ako pinakinggan. Baka mayroon kayong kalukuhan ginagawa. Baka nanira kayo sa buhay ng ibang tao. Baka nang-scam kayo. Kaya sabi mo, parang malayo sa akin ang Panginoon. Ang Panginoon nandyan lang naman sa ating tagiliran, sa likod ko, sa likod mo, sa tagiliran mo, sa harapan mo. Nandyan lang ang Panginoon because He is a spirit. Hindi tayo niya iwanan. Kaya lamang, ma-feel natin na walay presensya ang Panginoon kung tayo'y nagloko-loko. Kung tayo'y nagawa ng mga kalukuhan. Kasi sino man ang pinapasok ninyo sa inyong mga puso? Si Satanas. Hindi man ninyo gina-accept ang turo ng ating Panginoon. Buong puso talaga. Kaya sabi ni Divine na hindi kayo iwanan ng Panginoon, nandyan siya palagi sa inyo. And remember, the message of the Master Junior, bago siya huminga, material side, sabi niya, huwag kayong malungkot, nandyan lang ako palagi. See? This represent the message of Divine Master na hindi tayo iniwanan ni Divine Master. Hindi tayo iniwanan ni Master Junior. Kung tayo'y sumusunod sa utos ng Panginoon. It's a representation na si Divine, si Master Junior at Isti wala nagpalayo sa atin. Nandyan lang sila sa tagiliran, sa harap, sa likod, doon sa unahan, nasa sa unahan. Nakita lang natin sila palagi here in your heart. Pero kung empty, inyong puso, inyong mata, material naman dyan, kaya yung dahilan na marami kayong pagasundan ng mga grupo-grupo ng mga master dahil gusto man ninyo na mayroon kayong mga material na mga ministro na pagasundan. Remember, mga ano lang yan, mga kurtina lamang na. Remember, mga kuwan lamang yan sa kinabuhi, mga ingredients, spices na. Pero kung inyong hinuktukan ang foundation ng PBME, ang PBME Incorporated, hinuktukan ninyo ang mga pagtuturo sa PBME, nandyan na lahat. Wala nagkulang ating Divine, ating Master Junior at mga Espiritu Hanon at hindi tayo nila iniwanan dahil nagpakabait kayo. Pero kay punta mo sa ibang grupo, inuwanan din mo ni Master o ni Divine. Kaya nisungag man ka mo sa ilahang mensahe na hawak kamay kayo sa PBME. Manatili kayo sa PBME. Igalang ninyo ang PBME Incorporated. Mahalin ninyo ang PBME hanggang sa dulo ng walang hanggan. Pero anong ginagawa ninyo? Nusibag, nagpunta ng ibang grupo? So, nandyan pa ba si Divine sa inyo? Nandyan pa ba si Master sa inyo? Kasama-kasama ninyo? No! Wala na! Inyo ra naisip. Nagmuni-muni ra mo. Sabi ni Divine Master, you're just dreaming. You're just wishing upon the star. Na yun. Naisip niyo na nandyan kami sa inyo. How can be na nandyan kami sa inyo? Na nagpuntahan naman kayo ng ibang mga grupo. Iyon man ay pagsungag sa inyong mga sinumpaan sa PBME. Kaklaro. Okay. So, sabi niya, hindi aalis sa'yo
Ang Panginoon dahil sa iyong mabuting gawa, dahil wala sa iyong isipan ang mga maruming bagay. Yes. Sabi di ba, nasa inyong puso palagi, nasa inyong gawa, nasa inyong silid tulugan, kahit saan sa lahat ng lugar na inyong mapuntahan. See? Sabi niya, kung i-accept ninyo ang teaching ng PBMA wholeheartedly, sabi niya, nasa iyong puso palagi ang pag-honor sa Diyos. Nasa inyong gawa palagi ang pag-honor sa Diyos. Nasa inyong silid tulugan, kahit nandyan daw ka sa kwarto, nag-isip ka na ang Diyos ay nakatingin sa iyo. Sabi ni Divine, sa lahat ng lugar na inyong puntahan, kung isipin mo talaga ang mga pagtuturo sa PBMA, sabi ni Divine, ang Panginoon ay kasama mo. Kasama mo ang inyong ministro. Hindi daw alis ang ating Panginoon basta tayo'y gumagawa ng mga mabuting gawain. And then, wala sa iyo ang isipang maruming bagay. Estro, ikaw daw, lagi ka nag-negative. Palaaway, bagulbulan, high blood, kanang malabad na uyo kanunay. Inggitiro, inggitira, chismuso, manira, tapos overly thinking, overly controlling, mga mindset na mga basura. Ano sa tingin ninyo? Ginasamahan ba kayo ng Panginoon? No! Wala sa iyo ang Panginoon. Kay kasatanas man na mundo ang imong ginagawa. Ginagawa mo mangluko, mang-scam, magsakit ng kapwa. Kasatanas man na mga mundo. Nag-isip ka ng mangwarta, mamira ka sa mga tao, kasatanas man na mundo. Tapos nag-isip ka nga magpatuo-tuo ka, nga ikaw gisaniban ni Divine, ni Lulu, ni Captain. Mga pagsatanas man na mga kaugalian na inyong mga ginagawa. You think na nandyan sa iyo ang Panginoon? No, wala. Tapos lagi kang magchismis, mang-usyo-usyo sa buhay ng tao, manira, mag-inggit-inggit, kahit ano na lang kainggitan, masilingan man, mga makikita sa social media, mainggitan, mga kapitbahay, mainggitan, mga kapwa, membro sa chapter, sa PBMA, naiinggit kayo. Ang napakarumi ng inyong mga utak. Do you think nakasama mo ang Panginoon? Wala! No! Sabi ni Divine, talagang alis ang Panginoon sa iyo. Kaya wala kayong mga good guidance. No good dictation, no good guidance. Magulo inyong isip. Lagi na lang kayo nandyan, palagi magulo, mabigat. Parang nagpasan kayo ng maraming bato sa inyong mga shoulder. Ang mga tinik dito, tinik doon. Consumption. Mga mukha ninyo, walay ka-amor-amor. Puro na kayo parang mga binanga ng tangkig na laging nagapingit kanunay. So you think na you have guidance from our Lord Almighty? No! Because ang mga basura na mga enerhiya at mga basura ng mga kaugalian at mga basurang gawain ay pinapasok ninyo sa inyong buhay. Kaya wala kayong guidance ng ating Panginoong Diyos, Hesus Kristo. Naunawaan? Okay. Bakit hindi dapat kalimutan natin ang mga mensahe ni Master sa mahabang panahon na pagturo ni Master? Tamang-tama na upang malaman natin ang mabuti at masamang bagay, hindi ba? Wala ba kayong nalalaman tungkol sa ating samahan sa loob ng 17 taon? Okay. So, bakit hindi natin kalimutan ang mga mensahe na atong Divine Master, Master Junior, at ang mga espirituhanon na lumipas na ang panahon. Ang tinutukoy dito, 17 taon pa noon. Now, we are 60 years. So, meron ba kayong natutunan sa PBMA Incorporated? Children, mayroon ba kayong naunawaan? Mayroon bang ni-registered, napasok sa inyong mga utak at sa inyong mga puso at mga ginagawa ang mga pagtuturo sa PBMA? Tanungin ko kayo. Dahil kayo ang mga pioneer, mga old missionaire. Kayo ang mga nakakatanda. Mayroon ba kayong natutunan?
sa PBMA? Bakit marami sa inyo ngayon? Na nag-60 na kita. Kayo na nga ang mga pioneer, nangunguna kayo, pero bakit ngayon nandoon na kayo sa ibang mga grupo? Kayo na ngayon ang mga tamad. Kayo na ngayon ang mga patutuo. Kayo na ngayon ang magulo ng mga isip na kung tutuusin, sa simula, kayo ang una. O, 17 years pa ito ang PBMA. Ngayon, sa isinta na, senior. So what happened? Dahil kinalimutan ninyo ang mga pagtuturo sa PBMA, inapakan ninyo, gibulsa lang ninyo sa inyong mga bulsa. O, sabi ni Divine, bakit hindi dapat kalimutan ang mga mensahe sa PBMA? Sa atong master, sana'y huwag ninyong kalimutan itong ibinigay kong salita sa inyo ngayon. Sana'y tanggapin ninyo ito ng buong puso. At hindi lamang ito mahalaga sa iyong sarili, kundi mahalaga din ito hanggang sa iyong pamilya at mga anak. Yes, the PBMA teaching ay nagtuturo sa ating, from the very beginning sa ating mga kanunuan. Sabihin na lang natin from the time of Jesus Christ. And then, na-realize ang PBMA 1965. Then, nagsimula na ang pagtuturo dito sa material world about sa PBMA. And then, ngayon, 2025 na tayo. Oh. Sabi ni Divine, please, huwag ninyong kalimutan itong ibinigay kong mga mensahe, mga salita ko sa inyo. Sana itanggapin ninyo wholeheartedly na itong PBMA ay nagtuturo from your ancestor, mga kapu-apuan, mga kalululuhan, kalula-lula, mga apo sa tuhod, mga sunod na mga apo sa king sa tumoy sa inyong lubot, tanan na sila. Ang mga pagtuturo sa PBMA from the very beginning all the way sa inyong mga generasyon. Wala ito hinto, everybody. And the message of PBMA and the teaching of PBMA is for this generation. The past, the present, and the future. Today, tomorrow, next day, every day, ang mga pagtuturo ng PBMA ay para ito sa inyong araw-araw na buhay habang kayo'y nabubuhay pa dito sa mundo. O, nag-isa kayong naisilang sa mundo, ani nagkaroon kayo ng apo, anak. So, ang PBMA is just like that. The teaching from the very beginning, from Divine Master, Master Junior, and SD. So, ngayon, dahil tayo man ang mga anak, we have to carry the teaching from now, and then sa atong mga anak, sa atong mga kakilala, sa atong mga kaibigan, sa ating mga kaapu-apuan, hanggang sa tuhod ng inyong mga talampakan na inyong mga apu-apuan or inyong mga descendants. Okay? Kaya hindi talaga natin kalimutan ang pagtuturo sa PBMA. Okay? Para doon sa mga taong hindi nakaintindi sa pagtira dito sa mundo, mga kapatid ko, ang totoo, mahaba na ang panahon sa aking pagtuturo. At kung bibilangin natin sa ating mga daliri, pag-recognize ng ating samahan, mahaba na itong 17 taon, 1982. So sabi ni Divine na, nandito man kayo sa mundo, intindihin ninyo. Sa mahabang panahon, grabe na ang pagsikripisyo na ato, Divine Master. Grabe na ang pagsikripisyo na atong ministro at ang mga pagtuturo sa PBMA. Imagine, 1982, sabi niya, pagsakripisyo niya hanggang ngayon na patuloy pa rin kami nag-reach out sa inyo at nagdisiplina sa inyo. Kung inyo talaga daw bilagin sa inyo mga daliri, sus, ang dami na ang pagsakripisyo ng PBMA, everybody. Oo. 60 years old na ang ating association. That means, kung inyo na imagine ng isang tao na 60 years old, dami ng mga experiences, dami ng mga memories, dami ng mga hardship and sacrifices, kung ihambing ninyo sa buhay ng tao ang ating association. Grabe na, no? Grabe na naluha, grabe na ng mga sakit-sakit sa mga buto-buto,
mga sakit-sakit sa mga tuhod. Siguro, yun talaga, no? Kahit kita, tao, pag tayo mag-senior citizen, di ba marami nang lalabas na ang mga hindi maunawaan ng mga naramdaman, masakit sa ulo, magmenopause, magkaroon ng mga sakit, arthritis, rheuma, mga hardship natin sa atong financial, hardship sa ating anak, hardship sa atong pamilya, atong mga consumption, sa tagiliran, mga financial, may makaon, waya, mga utang, di ba? Yun ang atong mga memories, experiences in our real life. So kung ibase natin ang PBMA at ang atong Divine Master, sabi ni Divine Sus, ang mga pagsakripisyo, hindi mabilang sa inyong mga daliri, sa inyong mga kalingkingan. Wala yan nagkalingking. Ang pagbuo at pagpundar ng PBMA at ang pagturo sa inyo. Ang daming mga sakripisyo. Hindi lang ninyo iniisip yon kasi material lang man talaga ang utak ninyo. Nag-isip lang kayo na normal ram PBME, ana ram PBME, normal ra sa inyong paningin. Pero kung ibase ninyo ang association in a real person, di ba? Grabe na ng mga pag-antos, pagtitiis. Sabi ni Divine before, 17 years ang PBME. Di grabe na gidaw na mga sakripisyo. How much more na karon? 60 na? Kung sa matanda pa, maghaplas-haplas na taog ipikasen sa ng omega painkiller. So, you see? Kaya, sa tingin ninyo nga matanda man ang PBMA, kay dahil gusto ninyong panibagong grupo. Naalala ninyo si Master noon? Ginapapili kayo. Saan ba kayo? Sa matandang damit or sa bagong damit? Maraming question ng mga membro sa PBMA. Tapos maraming nagsagot sa bagong damit daw sila. Hindi nila iniisip na yung question na yan, sa matandang damit meanings ang PBMA. Sa bagong damit meaning new group. So saan ang inyo yan? Old dress or new dress? Maraming nagsabi sa new dress daw sila. O kaya nga, nangapunta na sa ibang mga grupo, kaya nandun man sila. New dress man ang kanilang pinipili. Pero hindi ninyo iniisip na yung old dress na yun ay tinutukoy na marami na yun pagsakripisyo. Marami ng mga, grabe na ang damit na yun. Nagkagiray-giray, mga pagsakripisyo, pagtitiis, gibagyo, gibaha, giulanan, gisughan, nagugutom. Ang dress na yun, kaya naging matanda siya dahil dami na niyang mga pagsakripisyo, pagtitiis. Pero hindi iniisip ng mga membro, ang pinili nila yung bagong damit. Kaya ngayon, nandun sila sa mga bagong damit. Pero how you feel if you have new dress? First time, you're happy. You're happy you have new dress. Later on, na-expired ang imuhang excitement sa bagong dress ninyo. Dahil mag-isip ka na naman, you want more dress. You want to buy more outfit. Because, ganun ang tao. Walang kakuntintuhan. Walang satisfaction ng tao. So kayo, ginapapili kayo ni Master noon. Saan kayo? Old dress or new dress? Marami nagpunta sa inyo sa new dress. Pero, ang new dress, ma-expire lang ang inyong mga feeling. It's a feeling good. You have new dress. You feel happy. You're excited. But, kung ibase sa sakripisyo, ang new dress ay walang sakripisyo. Walang pagtitiis. Kumpara sa inyong mga old dress. So, that's represent the PBMA Incorporated nung tinatawag ni Master Junior old dress na marami ng mga pagsakripisyo. Pero ang iba kay ayaw man, gusto man sa bagong dress, mayroon bang sakripisyo? May mga record ba? May mga merit ba sila na na-record? Wala! Kaya kahit sabihin ninyo na ang PBMA matanda na, old na, tabisa. Ayaw ninyo na ingnana. Kaya kung sakripisyo na lang, wala magkalingking ang inyong mga sakripisyo ngayon sa inyong mga panibagong grupo. You have to respect the PBMA Incorporated. Sabihin ninyo nga, ano na yan? Panibago kaya ang inyong mga grupo, ayun na ang panibago. Bagong pangalan, bagong grupo,
How about sa sakripisyo? How about sa pagtitiis? Nagkalingking ba sa PBM Incorporated as old dress? So, saan kayo? Old dress or new dress? You have to stick the old dress so that you will know how to appreciate the hardship and sacrifice and memories and journey of your old dress. Okay? Okay. So, sabi ni Divine Master na para doon sa mga taong hindi nakaintindi sa pagtira dito sa mundo. Yes, nandito ang PBMI para sa mga taong nandoon lang sa kabundukan, matagal na sila. Naghahanap sila kung nasaan ang Diyos, hindi sila nakaunawa kung anong mga pagtuturo. Kaya itong PBMI talaga ay binubuod dito sa mundo para ma-recognize ninyo na ang ating samahan ay nagtuturo ng kabutihan at kabaitan. At imagine, we are 17 years old. Sabi ni Divine, grabe na ang pagtitiis. Kung ihambing ito sa isang babae, dalaga na ito. At kung isang lalaki, binata na. Kaya ito'y nangahulugan na magkaroon na ito ng sariling panindigan na magpatunay sa inyo na kung alin ang mabuti at masama. Si Divine, yung 1982, 17 years old ang ating association. So, kumpara niya nga, daghan na mga pag-antus, mga pagsakripisyo sa PBMI daw. So, kung ihambing na natin sa dalaga at binata, dahil 17 years old na, no? Teenager na ang PBMI. So, that means meron ka ng panindigan. Marunong ka ng mag-common sense what is good and what is bad. Pero what happened? Even the PBMI now is reaching 60 years old. Pero marami pa rin mga misyonarya na hindi pa rin makapag-isip ng good and bad. What happened? So, hopefully, na makinig kayo ng mga message. Okay? Alam na nito kung alin ang mabuti at masama. Kaya, kung simula sa taong 1965, sa pangtanggap ninyo sa itinuturo sa samahan, at ito'y nangahulugan na alam ninyo ang lahat at may nalalaman kayo tungkol sa ating samahan. See? Tagkumpara lang ni Divine noong 1982. 17 years old ang PBMA. So, sabi niya, binata dalaga na ang PBMA. So, as a human, mayroon na kayong panindigan. Alam na ninyo good and bad. So, how much more nga nag-60 na ang PBMI? So, that means na ligon na ang inyong tuhod. That means na mayroon na kayong mga common sense. Ang inyong mga sentido di common ba? Mga matalas na, abtik na, maghinuktok, maghunahuna, magbalansi-balansi. What is good and bad? Mayroon na kayong mga wisdom na kumpara ninyo, mabalansi ninyo. Ano ito mundo? What's the use of PBM in this universe? Ano ang gustong mga yapak ng Panginoong Diyos si Kristo? Anong yapak na gusto ni Divine Master sa mga misyonarya? So, magkaroon na kayo ng mga wisdom. Imagine, 60 years old, giuban ng PBMA. Kayo, di ba? Nga, nag-60 na kayo, di ba? May mga puti-puti na kayo sa buhok. So, that's represent that you have wisdom already. You accepted. You have already wisdom to understand what is good and what is bad. So, you can common sense now. So, what happened? The more na nag-60 ang PBMA, the more na nangawala kayo sa PBMA. So, hopefully, na maunawaan ninyo na ang inyong buhay ay sumasabay din yan sa paghinga ng ating association. Ang association ay inyo yan hininga ngayon. So, dapat magkaroon na kayo ng mga ideas, mga muni-muni, mga balansi-balansi, material and spiritual, common sense, wisdom, knowledge. You have the power to think kung ano yung mga pagtuturo sa PBMA. At alam mo na ang PBMA, 1960, 60 years old na, so mayroon na talaga kayong natutunan. So hopefully, mayroon tayong natutunan.
Okay? Di lang sabihin, what is PBMA? Philippine Benevolent Missionary Association. Ano ang layunin at hangarin? Ganun lang kayo. Tapos kung mayroong mapatutuo na, andito si Divine. Nagbago-bago ang busis. Ang among grupo, nandiyan si Master Kanunay. Palagi sila ni Divine. Si Master, maniwala kayo. So sabi ni Divine, huwag kayo maniwala yan. Gilin lang ramo anak. Gi-scam ramo anak. Kasi alam ninyo, we are now in judgment time. We are now in judgment level. And deception, yan ngayon ang naglinger sa ating mundo ngayon. Deception. Pangloko, pang-scam, pangilad sa mga katawhan ng ating Panginoong Diyos Hesukristo. Dahil ang mga babait ay hilaon na para kayo makapasok sa mundo ni Satanas. Is called mga trickery ngayon sa mundo. Kaya ang gusto ni Divine, kay nag-60 naman ang PBMA. So kailangan mayroon na kayong utak o common sense na mapaghinuktok kung ano itong nangyari sa mundo, ano ang mga kalakaran ngayon sa mga anti-master or anti-Christ. Itong mga anti-master, itong mga nagpatuuto na sila daw si Master, si Divine, mga taong sungag sa PBMI, mga taong mga kontrabida sa PBMI, mga taong gustong mubagsak ng PBMI. Ito ang mga tinatawag anti-master o anti-Christ. Kani pong mga anti-Christ, kani pong mag-preaching na gamit ang mukha ni Jesus, gamit ang Biblia, gamit ang cross ni Jesus Christ, pero ang kanilang mga ginagawa behind the curtain ay mga pangdemonyo. Ito ang mga anti-Christ. Naunawaan ninyo? Di ba sinabi ni Jesus, pagbalik ko marami ng mga magpatutuo. Matagal na si Jesus ni balik everybody. Noong pa. Kasi noong pa nagpakita itong mga masamang elementos na mga anti-master o anti-Christ na ginamit nila ang mga picture ni Jesus, cross ni Jesus, Biblia, ginamit na nila pagpakita sa inyo ng mga huli sila. Pero ang kanilang mga ginagawa ay mga pangdemonyo, pagsatanas. Nulabag sila sa kautusan ng Diyos. Ito din PBMA members na nagbuo ng mga sariling grupo na hanggang ngayon gamit nila ang mukha ni Divine, ni Master, ng mga espirituhano na sabihin nila parihara man good sister PBMA. Ayaw mo paging anak. Okay, maulaw mo. Hindi kayo mahiya sa mga espirituhano mag-claim anak nga parihara. Pag sure, dili pariha kay dili ta ninyo uniforme ang atong rosaryo. Hindi uniforme ang atong mga layunin at hangharin. Hindi uniforme ang ating mga ginagawa at hindi uniforme ang ating mga kaisipan at hindi uniforme ang ating panindigan at paniniwala. Iba ang inyong mga panindigan at paniniwala. Kaya wag ninyong sabihin na pariharatan ninyo PBM Incorporated. Layo ra kayo. Okay? So, alam ko, marami sa inyo matamaan, pero tiisin ninyo dahil yan ang totoo. Okay. Sabi ni Master, bakit higit ang pagmamahal ni Master sa ating Panginoon? At bakit kahit na si Master ay siniraan at inaapi ng mga taong hindi ito pinapansin at hindi siya nagtanim ng galit? So, si Master, mahal din niya ang Panginoon. Sabi, grabe good na ang pagmamahal ng ating Master, Divine Master, Master Junior sa ating Panginoong Diyos. So, nakita ninyo, mahal mga ni Divine Master, ang Master ang Panginoon. Bakit hindi natin mahalin ang Panginoon? Alam na natin kung sino si Master o si Divine, pero sa atin na lang na mga feelings or relationship. But we are in the social media. So, ito ang sabi ni Divine, na mahal man gani na mo ang Ginoo kamo. Ba't hindi ninyo mahal si Jesus Christ? So, tingnan ninyo si Master, si Divine, ginasiraan noong unang panahon. Grabing mga paninira. Sabi ni Divine, ang mga taong unang ni sundot sa akin ay mga
mga kaparian noong unang panahon, sabi ni Divine. Simula na nagpapakilala si Divine Master ng PBMA, and then pinakilala niya si Master Junior na yung pagkuruna kang Master Junior, hindi nagpapakilala ang New World Spiritual Division. Yun na yun na grabe ang mga paninira sa PBMA. Maraming nusundot, maraming gustong bungkag, maraming nag-spy, maraming nagsira. Sabi ni Divine, mostly yun ay mga religious people. Mga taong nagsimba-simba, mga taong malaking tao sa simbahan daw ang nisundot sa PBMA Incorporated. So how much more daw yung pagsira kang Master Junior na sinabihan nila si Master ay criminal. Sino ba yun ang naka-behind? Sabi ni Divine, ang naka-behind yun ang mga religious people, mga political people, yun daw ang nag-behind sa kaso at pagmanipula sa sitwasyon ni Master Junior. Pero sabi ni Divine, tingnan ninyo si Master Junior, kahit siniraan, nagagalit ba siya? Nagmura-mura ba si Master Junior sa social media? O, nagsalita ba si Master Junior sa mga kaaway niya na pugutan ko kamo ng liog, ipapatay ko kamo, ganin-ganon? Nag-anak ba si Master Junior? Wala. So, nag-represent niya na si Master Junior is a humble person, is a good person. Kahit susundutin pa siya ng mga maraming maninira sa radio, sa television, sa social media, dito sa Facebook, sa YouTube, sa Google. Si-search mo ang pangalan ni Master Junior, sirang-sira. Ang PBMA, sirang-sira. Pero, naghiganti ba si Master Junior? Wala! Because the person na pag inyong sinusundot ang isang tao, pag hindi siya mo reply, mo react, huwag niyo sabihin na ay Diyos yun. No! He is a good person. He is a humble person. Yun ang totoo. Kagaya yung ginagawa ninyo sa presidente ngayon. Sundot-sundutin ninyo, sabihin ninyo bangag. Ginaaway ba kayo? Naghihiganti ba siya sa inyo? Gimura-mura ba kayo? Wala! Because that's represent that he is a humble person and a good person. The same sa atong Master Junior. Oh. So, sabi ni Divine, napansin ba ninyo na ang inyong Master Junior ay hindi nagtatanim ng galit? Bigyan niyo sana ng halaga ang mga bagay na ito. Dahil para sa akin, ang pagmamahal ko sa Panginoon ay walang nakakahigit. Kaya nga hindi ako natakot kahit gaano ang ginawa nilang pang-api at pagmalupit sa ating samahan, kahit ginawa nila ang paglathala sa mga pahayagan sa television o kahit saan, siniraan nila ako, siniraan nila ang ating samahan at ang aking mga tauhan. Ngunit, hindi ako nagtanim ng galit sa kanila. Hindi ko ito pinapansin upang hindi ako magiging kaaway nila. Ang masasabi ko lang ng aking Ama, ang siyang gaganti nitong lahat. Siya na ang bahala sa mga taong gumagawa ng masama sa kanilang kapwa. Ang Panginoon na ang maghusga nitong lahat. Nasa kanyang mga kamay ang paghatol sa kanyang mga tauhan. Nasa kanyang mga kamay ang paghukom kung alin ang mabuti at masama. Isa lang tayong tagasunod. Sumunod at mangarap na makarating tayo doon sa kanyang kaharian. Yun lang ang ating pangarap, mga kapatid ko. Yun lang ang ating pinagsisikapan dito sa ating samahan na sana makarating sa atin ang kaharian ng ating Ama na siyang mag-akay sa ating mabuting gawa. Yun sana ang magpapatnubay sa atin na simula pa noon hanggang sa ating mga anak at ating mga anak na magkasama tayo doon sa kanyang kaharian na maligaya. Walang ibang layunin ng ating Panginoon, kundi ito lamang. Okay, so si Master at si Divine ay nagpapakita na they are a perfect role model. Kasi gaano pa ang mga paninira at pagsundot sa ating association ng mga taong nagagalit, naiinis, nagsilos.
Pero, hindi man si Divine nagganti sa kanila. Hindi man si Divine sabi ni Divine, oh, maghiganti ako. No, wala. Oh, patuloy lang si Divine. Nag-asikaso ng association. Nag-enlighten sa mga membro. Tuloy lang si Divine. Kahit ginasundot-sundot siya ng mga taong nag-inggit sa association. The same sa atong Master Junior. Kahit maraming mga pangmalupit, pangsira. Di ba marami sa inyo na-discourage kang Master Junior noon na makikita ninyo sa television, sa radio, sa mga pahayagan daw, sabi ni Divine. Grabe ang mga paninira sa PBMA. Di ba marami sa inyo na-discourage sa PBMA? Marami sa inyo ng laylo. Marami sa inyong na-discourage kang Master Junior dahil isip niyo si Master Criminal. Marami sa inyo yan. Nadala kayo sa pagsubok. Nagpadala kayo. Hindi ninyo iniisip na ito isa lamang pagsubok sa ating mga kaisipan at puso. Kung maniwala ba tayo ng ating ministro ay masama? Pero marami sa inyo naniwala. Alam ko yun dahil nagduha-duha kayo kang Master Junior. So, the same. Hanggang ngayon. Dahil sa inyong pagduha-duha kang Master Junior. Pero hindi man si Master Junior nagsatanim ng sama ng loob sa inyo. Umiyak lang siya. Lalo na nung tinalikuran ninyo si Master Junior na buhay pa. Alam ko yun. Yung nagpuntahan kayo ng ibang grupo, nagparehistro. Umiyak man si Master Junior. Sabi niya, buhay pa raw siya. Naghinga pa raw siya. Siya pa raw ang Supreme President ng PBMA. Pero inyong ginatalikuran. Nagparehistro kayo doon. Maraming grupo yun yung ginapanirehistruhan. So, di ba, it is a hurtful moves na inyong ginagawa. Kilos na para kayong nagwilga ng time na yan. Para kayong nulabag na buhay pa si Master Junior. Sabi nga niya, buhay pa ako. Ako pa ang Supreme President ng PBMA. Bakit maraming tumalikod? Bakit maraming nagtakwil sa akin? Pero nagagalit ba si Master? Wala. Umiiyak lang si Master ng palihim. Dahil ayaw niya nga magkaaway-away ta ninyo. Okay? So sabi ni Divine, yung mga taong nang light sa PBMA, ang Diyos na lang na ang magganti. Yung mga taong naglait sa inyong Master Junior, ang Panginoon na ang magganti sa kanila. Totoo. Anong nangyari sa inyo ngayon? Na mga kontrabida kang Master Junior buhay, anong nangyari sa inyo? Di ba nangasakit kayo? Ang iba sa inyo, nangamatay na siguro, stroke. Kaya marami sa inyo yung nagpuntahan na kayo sa ibang grupo. Mga bagsik na kaayo mo sa ilalim ng chapter. Naghari-harian na kaayo mo. Anong nangyari sa inyo? Di ba stroke kayo, nangamatay kayo? Hindi si Master Junior naghiganti sa inyo. Ang Diyos ang gumaganti sa inyo. Kasi sabi ni Divine na ang Panginoon ang maghusga nitong lahat. Kaya kung mayroon mang sa inyo, manakit sa inyo, duruga sa inyo, mang-scam sa inyo, mang-light sa inyo, sige lang, masakit man sa puso, pero huwag ninyong gantihan. Ang Diyos lang naman talaga yan ang bahala kasi ang Diyos ay hindi man tulog. Siya man yung nakakita. So, ipaubayan na lang ninyo. Okay? Kaysa kung kayo pa ang maghihigante. Merong mga membro ba sa PBMA, mga mangkukulam? Hoy! Mga membro sa PBMA. This is my warning. I-let go na ninyo ng inyong mga anting-anting. I-let go na ng inyong mga gahom-gahom. Kung mayroon kayong mga ganun, stop it. Throw it away. Kasi kayo, kung magalit kayo sa isang tao, higantihan ninyo, kulamon ninyo. Turo ba yan ng Ginoo? Turo ba na ni Divine Master o ni Master? Kung mayroon kayong mga kapangyarihan na ngayon, are you satisfied of the divine words? The PBMA rosary, the prayers, and the healing technique. Satisfied kayo, anak? Bakit inyo pahaluan ng mga pangluloko?
gahom, anting-anting. Kasi to, mga hilo-hilo, mga witchcraft na those are evil worship. So this is a warning. If you are a member of the PBMA, let go. Let go. Kasi kayo, kung mayroon kayong mga kagalit, ginaano ninyo ang mga tao. Ginasiraan ninyo ang mga tao. And that is not the teaching of PBMA. And that is against sa doktrina ng ating Panginoong Diyos Jesucristo na sabi nila ng Ginoo, huwag kayong magsakit ng kapwa. Huwag kayong magpatay ng tao. Tapos inyong haluan ng mga ganon. Wake up, my dear brothers and sisters. Wala kayong mapipitas yan na mga gawain. Do good. Be righteous. Okay? Kabutihan ang tinuturo sa inyo sa PBMA. So, kabutihan ang susundin ninyo. Huwag magloko-loko kayo. Wala jumoy mapitas anak ng mga batasan ng mga kaugalian. Naunawaan? Okay. Sa PBMA, hindi tunuruan na maghiganti kayo. Sa PBMA, hindi tinuruan na saktan ninyo ang kapwa. Hindi kayo tinuruan na mag-alipusta. Kasi, si Divine is a representation and Master Junior na saktan nga sila, ginalait sila, bintangan si Master ng kaso na hindi niya ginagawa. So ano? Naghiganti ba si Master? Wala. It's God's judgment. Ang Panginoon na lang ang bahala sa mga taong nagsakit sa puso ng ating Master Junior at nagsakit sa damdamin ng PBMA. Kaya sinabi ko sa inyo, kung aalis kayo sa PBMA, stop talking bad words sa PBMA. Kasi buhay mo yan ang kapalit. Kung magpunta kayo sa ibang mga grupo-grupo, just go on, move forward. Do not talk anymore bad about the PBMA dahil galing kayo dyan. Kung tutuusin, hindi kayo makabayad sa inyong mga utang na loob sa PBMA. Yun ang inyong isipan. Nagtiis nga atong Divine Master na gibuli, gisundot ng mga religious people. Nagtiis nga atong Master Junior, nagpasa ng kaso. Tapos ngayon, pag alis ninyo sa association, magsabi kayo ng mga salita, that member is no utang na loob. Okay? But remember, hindi man mag-ano nga itong ministro maghiganti. Ang Diyos na raw yan ang bahala sa inyo. Okay? So, yun lang ang ating pinagsikapan dito sa ating samahan na sana makarating sa ating karyang Ama ang siyang mag-akay sa ating mga gawa. So, the purpose of PBMA na may parating daw sa atin ang mga pagtuturo ng ating Panginoong Diyos Jesucristo. Ma-enlighten tayo, malaman natin, maturuan tayo, at mabukas ang ating mga kaisipan at ma-apply sa ating mga araw-araw na gawain para sa ating pagreforma, disiplina, o sa ating kaligtasan. Okay? And then sabi ni Divine na itong PBMA, ito talaga na association ang mag-akay sa mga tao na magpakabait. Ang iba na mga grupo, mga ibang religious group daw, hindi yun daw nag-akay ng magpakabuti, magpakabait. Hindi sila nag-akay ng disiplina, hindi. Only PBMA ang nag-akay na magpakabait kayo, magreforma kayo, magdisiplina kayo para sa inyong mga kaligtasan. Ito lang ang association na nagturo sa inyo ng kabutihan. Dahil sabi ni Divine na itong ating association is a representation sa ating mga noon una pa, mga kanunuan, mga descendants ba? Tayo man ang descendants ngayon. Kung sino yung ating mga kanunuan ngayon, kung isa ka sa mga disciple noon. Noon, ang tawag sa mga disciple ni Jesus Christ, disciple. Noon yun. Ngayon sa PBMA, missioners. So, ngayon, makilala mo na ang sarili mo kung anong uri ka na misyonarya dito sa ating association. Makilala mo na, siguro si Peter ka, o siguro si Pedro ka, o siguro si Judas ka. Makilala mo na yung sarili kung sino ka noon at ngayon dito sa ating association. Okay? So, ang pagtuturo sa PBMA, ito ang ating gabay, atong salbabida na tayo'y makapunta
sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, Hesus Kristo. Ito talaga daw ang gusto na mangyari sa ating Panginoon, na maturuan ang ating mga anak, apo, sa sunod na henerasyon about the teaching of PBMA. Okay? Bakit napako sa krus ang ating Panginoon? Noong araw, sa dahilan kaya na ang mga tao noon ay walang kaalam-alam, at patuloy pa ba tayong nagsusuklam sa ating Panginoon hanggang ngayon, kahit hindi pa ginawa nitong paghihirap noong araw? Kahit nakita natin na siya'y nakapako sa krus noong araw dahil sa ginawa ng mga taong katulad sa atin, ngunit hindi pa ito sapat upang sabihin natin ang isang tao tunay ang pagmamahal nito sa ating Panginoon. Sinadya kaya o kagustuhan kaya niyang mangyari ang ganun dahil ang mga tao noy ay wala pang kaalam-alam? Hindi pa nila alam kung ano ang pag-aaral tungkol sa Panginoon. Yes, noong unang panahon, sabi ni Divine Master, nagpapako si Jesus Christ, di ba? Sabi ninyo, pagtubos ng inyong mga kasalanan. Pero ngayon, wag na kayong mag-expect na tubusin pa rin ni Jesus Christ ang ating mga kasalanan. Never. Never na yan mangyari. Because we are now in the judgment. Tayo na ang ipako sa cross. Tayo na ang hukman sa ating mga gawa, good or bad, dito sa material world. Noon si Jesus Christ nagpapako, pero ngayon tayo naman ang ipako. How? Ang imuhang ginagawa, gihukman na yan ng Panginoon, good or bad. Ang utakan mo, ano yun? Positibo or negativity? Ang puso mo, tunay ba nagmamahal sa Diyos? Tunay ba gi-accept ang mga turo sa PBMA? Iyon ay isang paghukom sa iyo kung anong uri ka na tao dito sa mundo. Ang mga kalamidad ngayon, that is paghukom. Tayo ang pakuin ng mga kalamidad ngayon. Isa yan sa mga pagpako ng cross sa atin. Kasi isipin ninyo, God will forgive. Yes, God is forgiven. God is very kind. God is very good. God is very wonderful. Mabait ang Diyos kung mabait kayo. Pero kung hindi kayo mabait, hindi rin mabait ang Diyos. Paluin na tayo ngayon. Maraming mga Christian people believe that God is still good, is still forgiving. Nag-believe pa rin sila na i-shoulder pa rin ng Panginoon ang ating mga kasalanan ngayon. No! Hindi na yan mangyari. Kaya nga, marami ng mga kalamidad ngayon dahil ito ay isang pagpako sa atin. Kung hanggang saan, hanggang kailan magtitiis tayo. Magpakabait ba o magpakasama? Nakita na ninyo ang mundo na yun ang mangyari. Patuloy pa ba kayo sa magpakasama o magpakabait? Tayo ngayon ang pinapili dahil you have common sense. You have heart na dapat nimo yung timbangon. Okay? So noon, gisulde ng Panginoon dahil mga tao daw noon ay mangmang. Hindi nila alam ang batas. Hindi nila alam kung ano ang pagtuturo ng Diyos. Naguluhan sila, na-confuse sila. So ngayon, kay ilang henerasyon na tayo? From Jesus Christ and until now. Kung sa PBMA, nag-60 na ang PBMA. So, hukom na karon na panahon, everybody. Tayo na ngayon ang palu-paluon ngayon kung hanggang saan, hanggang kailan maligon ang inyong mga tuhod dito sa mundo. Nakaunawa ba tayo sa pagtuturo ng PBMA? Paano natin na-apply dito sa material world? How we apply to the neighborhood, to the people, kapwa-tao? How we apply to our family and our children? And our parents, and our co-sister and brother in the PBMA, and how we apply to the people na, mga religious people surrounding us, and how we apply to the world, to the Philippines, to the government of the Philippines, and how we apply to the universe, ang mga pagtuturo sa PBMA. Yun ang sabi ni Divine na yun ang gusto ko sa mga membro sa PBMA na matingnan kung paano ninyo i-apply ang mga pagtuturo worldwide. Hindi na kailangan, halimbawa nga magpunta kayo dito sa Amerika. Hindi na kailangan na mag-join pa kayo ng ibang grupo.
Bakit kailangan pa nga magparehistro kayo ng ibang grupo? Sabi ni Divine Master, dalhin na lang ninyo ang PBME sa inyong mga puso at sa inyong mga pagkatao, sa inyong mga buhay, kung saan kayo mapadpad na sulok na mundo. Dalhin ninyo ang Philippine Benevolent Missionaries Association as your gabay, as your salbabida. Dalhin ninyo ang mga pagtuturo sa inyong mga kaisipan, puso at buhay. Hindi na kailangan na magparehistro pa kayo ng ibang grupo at iwanan ng PBME. Hindi na yan kailangan. Yun ang sabi ni Divine. Represent the PBME wherever you go and wherever you are. Be good as a role representation or representative ng PBME. Okay? So, sabi ni Divine na nasusuklam ba daw ang mga tao sa ating noon hanggang ngayon, gawin natin muli ang mga pangako. Patuloy ba tayong masusuklam sa Panginoon? Gawin ba natin muli ang pagpako sa ating Panginoon dun sa krus? Kahit ginawa niyang paghirap sa alang-alang sa atin, hindi ba kaya nasasaktan sa nangyari sa buhay ng ating Panginoon noong araw? Kaya kung nailigtas man tayo at ang ating mga kanunuan dahil sa naaawa, nagawa nilang kasalanan dito sa mundong araw, bakit tayong nakaalam sa buhay at kalagayan ng ating Panginoon sa ating kanunuan araw, bakit hindi pa rin tayo magbago sa ating sarili? At bakit hindi tayo makasunod sa doktrina iniwan sa atin ng Panginoon? Ito mga kapatid ko ang pinakamahalagang bahagi dahil ang pagtuturo nito'y hindi natin matutuhan kahit sa mga malaking universidad. Hindi natin makikita at matutuhan ang ganitong uri ng pagtuturo sa pamagitan ng edukasyon sa paaralan. Dahil ang pag-aral tungkol sa Diyos doon lang natin makuha at matutunan sa kabundukan at sa liblib na puok kung nasaan naroon ang Diyos. So, sabi ni Divine na noon si Jesus Christ nagpapako. So, pinakita niya ang hardship and sacrifice. Nag-sacrifice siya sa atin. So, di ba? Sakit yan, no? Nasasaktan ng Panginoon na iyaha mga nilikha, mga gahi ulo, mga stubborn, matigas, wala naniwala sa kanya, gitawanan siya, halakhakan, binabato pa nga. And then, mga malaking tao ng mga religious people noon, nag-reject sa kang Jesus Christ, hindi naniwala sa kanyang mga teaching. So, of course, nasasaktan ng Panginoon. Pero, dahil malaki man ang puso ng Panginoon, giunawa niya ang tao noon. Iyang gi-understand, iyang sabi na sige, magpapako na lang ako dahil hindi ninyo naunawaan ang aking pagtuturo, hindi ninyo naunawaan ang akong mga doktrina. Pero ngayon, sa haba-haba na ng panahon at jenerasyon, baka sabihin ninyo na, Lord, I'm sorry, I don't know the doctrine. Ilang henerasyon na tayo, ilang bisis na kayo nagpabalik-balik dito sa mundo. Baka sabihin ninyo na mga mangmang pa rin kayo. Baka sabihin ninyo na hindi ninyo alam ang pagtuturo ng Panginoon. Baka sabihin ninyo na hindi ninyo alam ang doktrina ng PBME, ang teaching ng PBME. Mga mangmang pa rin kayo. No more. You're not innocent anymore. You're already 60 years old in PBME. That means that you have common sense and you have wisdom already to think kung ano ang mga pagtuturo dito sa PBME. Remember, sinabi ko sa inyo, walang exemption. Baka sabihin ninyo na, Lord, mababait ka man, i-shoulder ang akong mga kasalanan kay ikaw man ang Diyos. No! Never expect that anymore. Hindi na ganun ang Panginoon. Tayo na ang pakuin, tayo na ang ilansang sa cross ngayon na panahon. Kaya marami tayong mga naramdaman ng mga sakit-sakit, mga naramdaman, mga kaguluhan sa isipan, mga kaguluhan sa ating mga ginagawa, mga confusion natin sa mundo, sa ating buhay, personal life, sa ating mga puso. Marami tayong mga confusion because these are all paghusga ng Panginoon. Mga kalamidad,
around the world. Gira-gira, gubot-gubot, mga baha-baha. Karon, sabihin ninyo nga, diya sa Pilipinas, sabihin ninyo na, ang presidente hindi na ano ang baha, hindi na control. Wala kasalanan yan ang presidente ha. I-remind ko sa inyo, dahil malapit ng tag-ulan. Baka sabihin ninyo, sisihin na po ninyo ang presidente kay wala na control ang presidente ang baha. Imagine, here in America, this is the most high-tech country in the universe. Makapangyarihan ang Amerika. Bakit napasukan ng baha? Kasi useless ang mga technology. Useless ang mga malaking dam. Useless everybody. Kasi sinabi ni Divine Master sa kanyang mensahe, kahit sabihin pa ninyo na yung barko, bago, maligon, maganda ang mga pisa, maganda ang mga dingding, hindi mapasukan ng tubig, mapasukan iyan, sabi ni Divine. Kasi habang lumulutang yan sa dagat, ay magkaroon yan ng problema. Kayo dito sa mundo, habang gumagalaw dito sa mundo, mapasukan kayo ng problema sa inyong mga buhay. So kung sabihin ninyo na ang makapangyarihang country, high-tech, equipped, have everything, mga malaking dam, pero bakit napasukan ng baha? Because hindi ninyo makontrol ang mother nature. Pangalawa, hindi ninyo maano ang Diyos kung gusto ng Diyos. Gaano pa ka-powerful ang isang bansa kung gustong wasakin ng Panginoon, wala tayong magagawa. Okay? So do not blame the government in the Philippines kung mayroong mga baha-baha diha. Hindi yan kasalanan ng gobyerno. Hindi yan kasalanan ng presidente. I-remind ko sa inyo mga membro sa PBM dahil mahilig na bang mag-post-post, mag-yaw-yaw-yaw, magsundot-sundot. Hindi yan tinuturo sa inyo ng mga kaugalian. Okay? So, imagine, kahit gaano pa yan ka-perfectly, beautiful, high-tech, wonderful, pag mother nature na ang muhampas, wala tayong magawa yan. Kung Panginoon na ang wasak sa ato, wala tayong magagawa. Naunawaan ninyo? Kung sa Pilipinas, wala kayong magagawa dyan. Even the government cannot stop baha kung kagustuhan ng Panginoon. Naunawaan ninyo? Okay. So, dito sa ating association, ang ating Panginoon, sabi niya, nakaalam sa buhay, kalagayan ng Panginoon sa kanununan noong unang mga araw. Yes, ating mga ninuno, sila yung nakaalam sa buhay ng Panginoon. Kaya patuloy silang nagbahagi ng mga mensahe ng ating Panginoon. Hanggang ngayon. Tayo mga henerasyon ngayon, napasahan tayo ng mga mensahe noon ng ating Panginoon. Okay? Sabi niya, ito'y hindi natin matutuhan kaysa mga malaking universidad. Yes, the school right now, are they teaching a good moral character of the students? I don't think so. Noon, mayroon pa tayong GMRC, Good Manners and Right Conduct. Meron pa tayo yan subject noong unang panahon. But I don't know, what happened? Bakit nawala yan sa mga eskwelahan? Ang mga bata ngayon, walang disiplina. Mga bastos. Nawala na yan. So those are our kanunuan ng mga teaching noong unang panahon na mga be polite, be respectful, be decent person, be good, be righteous. Yun, mga pagtuturo yan ng ating mga kanunuan ngayon. Pero bakit hindi napasa na ngayon sa mga bagong henerasyon ngayon? Dahil ginawala ninyo yan sa libro, ginawala ninyo yan sa iyong mga eskwelahan. Sa PBMA po. Ang mga kwan ngayon, Ginoo ko. Puro kwarta-kwarta gazud. Ibang mga grupo, sige na pangwarta sa inyo ha. Wake up people. Wake up, what's wrong? Bakit kayo nagpa-blind na lang kayo? Hindi ba ninyo nakikita na may mga grupo ngayon, kwarta-kwarta ra? Wake up. Okay? So I heard in our association right now, I heard that Sir Ludwig is appointed as a new administrator. Yung appointed si Sir Hero pa rin ang ating presidente. But si Sir Ludwig ang
nag-administer ngayon. So, I heard na gi-explain ni Sir Ludwig na sana maibalik daw yung mga benevolent, yung mga pahina, maibalik yung mga voluntary services kasi yun talaga ang mga malaking grado or merit ng ating record sa ating Panginoong Diyos Hesus Kristo, everybody. Kasi mostly man ngayon, puro naman pira-pira, bayaran, bayad. Oo. So, I heard na gusto talaga ng ating Sir Ludwig. And I do love it, you know? So, I know nga, ang mga anak ni Master, I know si Sir Hero, alam ko yun noong pa na si Sir Hero ay maghawak ng PBME because he is a son also. He can be a successor also of PBME because he is a son. And Sir Ludwig, pwede rin siya magiging presidente ng PBME. Si Dr. Vina, pwede rin yan maghawak ng PBME. Pwede na sila maghawak. Mga anak yan ni Master. Hindi lang kung sa yun lang na mga anak ang hihintayin. No, there is mga adult na mga anak ni Master na pwede maghawak ng PBMA. Naunawaan ninyo guys? And I agree with that. I don't have problem with that. As long as na mabuti ang pagdala ng PBMA, mabuti ang paghawak sa mga tao, I will support. I will continue to support the ating association at sa ating administration. Okay? So, ito, sabi ni Divine, mga universidad, nagtuturo ba yan ng mga mabuting kaugali-kaulian? Mga universidad, nagtuturo ba yan ng mga kaligtasan? Mga sakripisyo, pagtitiis, pagunawaan, pasensya, loyalty, honesty, mga ano ring the 10 commandments, nagtuturo ba yan mga universidad? No! Sabi ni Divine, no. Only in PBMA. Oh, dahil ang ate daw Diyos ay doon nagtuturo sa kabundukan, doon sa liblib, kung saan naroon ang Diyos. Yeah? Si Jesus Christ nag-mission noong unang panahon. Bundok-bundok, punta siya sa mga kabundukan, mga kakahuyan. Saan na lang siya. Ang PBMA, saan na establish? Doon, sa bundok ng San Jose Dinagat, na palagiran ng tubig in the Pacific Ocean. Doon sa liblib ang mga tao na nakinig ng mga teaching noong unang panahon. Doon ang Diyos nagmisyon sa kabundukan, wala sa syudad. So doon ang atong Panginoon, ang atong divine, atong master, doon sila nagbahagi ng mga message. Doon sila naggawa ng kaharian. Doon sila, So ngayon, kay ang ating banal na lupa ay iba naman jud. Marami ng mga hindi mabuting mga pang-ugali. Marami ng mga hindi mabuting ginagawa ng mga tao doon. O sige lang, dahil ang panahon, ang Diyos ang maghusga ng lahat. Thank you very much! And I appreciate your time. Thank you kindly, okay? And I wish na kaunawa kayo, nakadawat na po mo mensahe karon, and it's a very wonderful message, and I wish mo pasok yan yung isipan na sa inyong mga puso at mga ginagawa palagi. Daghang salamat mga good people around the world, and thank you so much for your time, and I really appreciate for everything that you're always with me during my lecture presentation. Okay? So, hello sa akong mga listeners karon. Hi! Akong classmate si Nomi Contreras. Hello, thank you for watching. To Sister Filomena Gutierrez, hello. Si Sister Santa Olala Santa Ana, hello T. Sorry sa akong mga late messages po. Hindi ako naka-reply agad sa iyo kasi talagang napapagod talaga ang buong katawan ko for couple days. Pero masakit na akong mga laman at buto. But I'm okay now. Okay? Thank you so much. And I will call you as soon as I get done. Okay? To Brother Gregorio Silang. Hello po, Sir Gregorio. Thank you for joining. Si Brother Jolix Ditan. Hello. To Sister... hello, Brother Rodilio Idos Versus. Hello, Brad. Kumusta na ang injury mo? Hope you are doing fine. To Sister Juanita Surigao in China. Hello. To Sister Nini
Nini Talundong, hello. To Sister Suela Archibald, hello. To Sister Monica Mantis Malaluan, hello. Good morning po. Sister Mitz, I love you. I love you too. Sister Acela Fernandez, hello. Sister Brother Jubintino Archibald, hello. Good morning, Kuya. Hello. Si Sister Imika Suna, hello. Sister Shirley Alizira Ramos. Sister Shirley. Sister Amy Kasuna. Hope to meet you, Sister Mitz. We will meet one day in San Jose Dinagat. Okay? Magkita ta doon kang Master Junior Rosrain one day. Okay? To Brother Jose Sarol. Hello. Sister Siki Selena. Sister Ronali Goran. Hello. Yes, Sister Mitz. Si Sister Siki Elena, good morning. Sister Anisita Pegoro, meron pa akong patutunan mga teaching. Marami pang iba. Great! Very good. Sister Rosita De Leon, hello. Sister Milianita Natal Serbancia. Sister Yesabel Kainglet. Sister Vicky Tubal Arbuladura. Hello, Sister. Pasensya na ka akong baba, nagka-lapid-lapid. Sister Eleanor Agra, Sister Belmaditan, hello. Sis Brother Carlos Corrales Sr., hello. Sister Mercy Cabasal, hello. Sister Santumin Irma, hello tis. Brother Ryan Lamadrid, hello. Sister Mermayo, Brother Danilo Coronda, hello. Brother Wilmar Haranilia, hello. Si Sister Cheryl, Sister Procisa Cross, si Sister Revelyn Pulido, sino pa? Sister Severina Evanis Benavesta, Sister Medicia Precio. Okay, the rest, hindi ko na makita kasi di kasi mapakita yung iba. So, hello, daghang salamat. And I will write ang inyong mga pangalan po for recording. Okay, sige na. Bye-bye na sa Ijuhurut. O, I'll see you po. Saranghi. Take care. Bye-bye. Asaman to? Sus!